Room 404, Part 2. Makalipas ang 3 buwan, nagkaroon muli ng bisita ang lumang hotel. Isang estudyanteng si Liza, nag-aaral ng architecture, ang dumayo roon para magsaliksik tungkol sa mga lumang gusali. Dahil wala ng bakanteng kwarto, inalok siya ng receptionist. Tila nagdadalawang isip ang room 404. Sigurado ka ba, ma'am? Hindi to basta-bastang kwarto, sabi ng receptionist. Ngunit dahil matigas ang ulo ni Liza at curious, pumayag siya. Pagpasok niya sa room 404, agad niyang napansin ang lumang salamin na nakasabit sa pader. Kakaiba ang pakiramdam, parang sinusundan ang bawat galaw niya ng refleksyon. Nang lapitan niya ito, parang may usok sa loob, at saglit niyang nakita ang isang anino ng lalaking nakatayo sa likod niya pero wala namang tao sa kanyang likuran. Gabi na nang magsimulang mangyari ang hindi maipaliwanag. 3:00, may kumatok sa pinto. Tok! Tok! Tok. Pero imbes na pinto ang tingnan ni Liza, napalingon siya sa salamin. Doon niya nakita ang isang lalaki, payat, nanlilisik ang mata, si Carlo, ang manlalakbay na huling nawala sa kwarto. Nanginginig itong nagsalita mula sa loob ng salamin, "Tulungan mo akong makalabas. Nandito ako, baka ikaw na ang sunod." Ngunit habang pinagmamasdan ni Liza, unti-unting nagbago ang anyo ni Carlo. Ang mukha niya ay napuno ng dugo at ang ngiti lumapad hanggang sa pisngi. Bigla na lang lumitaw ang babae mula sa salamin, ang multong unang nagpakita kay Carlo at sabay, silang nakangiting nakatitig kay Liza. Mula sa pader, nagsimulang gumapang ang malamig na kamay papunta sa kanya. Pilit siyang hinihila sa loob ng salamin. Nagsisigaw siya pero walang nakarinig. Kinabukasan, bakante ulit ang room 404. At sa salamin, makikita na ngayon ang 3 anino, isang babae, isang lalaki, at isang bagong mukha na walang hinto ang pagngisi.